Sa unang araw ng kanyang state visit sa Kingdom of Saudi Arabia, nakapulong ni Pangulong Rodrigo Duterte si Saudi King Salman bin Abdulaziz Al Saud. Makakauwi na raw sa Pilipinas ang mga OFW na nag-apply ng clemency at yung mga nawalan ng trabaho. At live mula sa Riyadh sa Saudi Arabia, may report si Emil Sumangi. Emil. Ivan, pagsusulong ng mas malakas na trade partnership, proteksyon na kapakanan ng mga OFW at pagbalangkas ng mga hakbang para labanan ng iligal na droga at terorismo. Ilan lamang ito sa mga tinatalakay ni Pangulong Duterte sa hari ng Saudi Arabia. Nasa Riyadh, Saudi Arabia siya ngayon at nakatakdang makipagpulong kay King Salman bin Al-Aziz Al Saud. 2 oras bago ang pulong na ito, nagbigay ng statement ang Malacanang at inihayag na hindi kabilang sa pag-uusapan ng mga pinuno ng dalawang bansa ang mga hakbang para maabsuelto ang mga kababayan nating nasa death row. The process has not yet reached the level of the king, in which case there is no place for us to be asking for clemency at this stage, so let us wait for the process. Pero ang malinaw na good news, makakauwi na ng Pilipinas ang mga OFW na nag-apply ng clemency. Sila, yung mga kababayan natin dito na undocumented o illegal na naninirahan. Habang ang ilan naman ay yung mga nawalan ng trabaho dulot ng mga pagsasara ng mga kumpanya at na-stranded sa campsite. Sasagutin daw ng pamahalaan ang lahat ng gastusin. 9:43 kagabi, oras dito sa Riyadh. Lumapag ang Pangulong Duterte kasama sa presidential delegation. Sina Ilocos Norte Governor Amy Marcos, nakasama raw sa naimbitahan sa official visit na ito, at si MTRCB Board of Director Mocha Uson, na sinabi ng Malacanang kanina na isinama dito sa Middle East para ma-boost ang moral ng mga kababayan natin na naririto. Marami raw tagahanga si Mocha rito. Si Ms. Mocha has a large following in the area, and they wanted to fellowship with her. So it's just a question of basic fellowship and encouragement. Kasama rin sa mga tatalakay ng Pangulo sa hari ng Saudi ang pagpapalakas ng relasyon ng dalawang bansa at ang pagsusulong ng mga hakbang para labanan ang terorismo at iligal na droga. Ivan, bukas, araw ng Miyerkules, nakatakdang makipagpulong ang Pangulong Duterte sa Filipino community. Ivan. Emil, yung mga nabanggit mong kababayan nating nabigyan ng clemency at yung mga nawalan ng trabaho dyan na gusto na makauwi, may bilang na ba kung ilan na more or less yung makakauwi na in the near future, Emil? Sa press conference kanina ni Ginoong Ernesto Abella, kaharap ang Philippine Media Delegation, hindi pa nakapagbibitiw ng bilang ang Malacanang kung ilang bang kababayan natin ang nagawa ng clemency at masayang makakabalik ng Pilipinas kasabay si Pangulong Duterte. Pero kung hindi mamaya, bukas ng umaga, i-update daw tayo ng Malacanang para ma-broadcast natin at maisa publiko ang bilang ng mga Pilipinong ito na nag-grant ng clemency at makakauwi na sa Pilipinas. Ivan. Emil, doon naman sa mga nawalan ng trabaho, may nabanggit bang criteria? Ika nga, kung sino-sino ang mga mabibigyan ng prioridad na papauwiin? Kasi sa nababalitaan natin, libo yan, Emil eh. Yung mga gusto nang makauwi sa mga kababayan natin dyan na hirap na, meron ba magiging priority o meron ba magiging sistema kung sino mabibigyan ng prioridad para makauwi dito sa Pilipinas, Emil? Hindi pa nagbabanggit ng eksaktong bilang ang Malacanang sa pamamagitan ng press conference kanina ni Secretary Abella. Pero doon sa panayam natin sa Consul General ng Philippine Embassy dito sa Riyadh, humigit kumulang nasa 1,000 kababayan natin ang nag-avail nitong clemency mula pa noong March 2016. Inaantabayan na natin ngayon, Ivan, ang press statement mula sa Malacanang kung itong 1,000 plus na ito na nag-grant ng clemency na nag-apply mula noong March noong isang buwan ay siyang lahat na makakauwi sa Pilipinas. Ivan. Emil Sumangil, maraming salamat.